Ayan, good morning. Um, Welcome again sa ating daily devotion. Oras kung saan pagnilay-nilayan natin ang salita ng Diyos. Panahon kung saan quality muna nating ibigay sa kapurihan ng Panginoon. Awitan muna natin ang Diyos ng awit ng pagsamba para itaas ang pangalan niya. Thank you, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Dakila ka, O Diyos, kadakilaan mo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa umaga na binigay mo sa amin, sa bawat isa. Maraming salamat sa patuloy na pagpapakita mo ng pagmamahal, ang iyong kagandahang loob, Lord God, na patuloy na palaging nananahan sa bawat buhay namin. Patuloy mong ingatan ang iyong mga anak, patuloy mong alagaan ang iyong mga anak, Lord God. Maraming salamat sa umaga, sa pagkakataon na
purihin at sambahin ka, itaas ang iyong pangalan, dahil ikaw lamang ang Diyos ng magpasawalang hanggan. Pinupuri ka, sinasamba ka sa iyong pangalan lamang, Panginoong Hesus. Amen at amen. Ayan. Good morning sa lahat. Like I said yesterday, let us do the devotional series tayo sa Psalms. Yesterday we started Psalms chapter 1 verses 1 to 3, no? Doon inihayag yung mga dapat nating gawin upang magtagumpay tayo sa lahat ng bagay, no? Sa lahat ng ating mga mithiin. Now, excuse me. Today, let us continue to 4, 5, and 6. Tingnan natin kung ano ang ipapahayag na naman at kung ano ang ituturo na naman ng Diyos sa bawat isa sa atin sa talatang iyan, no? The same chapter 1 ng Psalms. Excuse me. Ayan. Now, sinasabi dito, unahin ko muna sa 4, no? 4, 5, and 6. Titingnan natin kung ano ang message ni Lord today. Okay, sinabi dito, verse 4, Psalms chapter 1, ang masama ay hindi gayon. In continuation to doon sa pinag-usapan natin kahapon, na yun nga, babalikan natin ang verse 3 para makonect natin yung verse 4 down below. Now, tingnan natin. Balikan ko lang yung verse 3. Siya ay gaya sa isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng bagay na ginagawa niya ay nagtatagumpay siya. Ito yung pinag-usapan natin kahapon, paano magtagumpay. Ang masama ay hindi gayon, in contrast, no? Kabaligtaran. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Verse 6, sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam, ngunit mapapahamak ang lakad ng mga makasalanan. Now, ang pag-usapan na naman natin ngayon sa umagang ito ay yung tinatawag, ay yung contrast, no? Kahapon nag-usapan natin kung ano nga ba ang tamang gawin, dapat gawin upang tayo ay magtagumpay. Ngayon, may contrast kasi siya in verse 4, 5, and 6. Pag-usapan natin ngayon naman yung tinatawag na kasamaan at kabutihan. Gawin natin contrast. Now, choice mo na ngayon na pumili kung alin dito ang tatahakin mong landas sa 2025, no? Nanood ako kagabi ng movie na isa sa paborito kong aktor, si Dwayne Johnson. Yung movie nila nung Christmas na Red One. I don't know kung napanood nyo ba yon. Napakagandang istorya niya. Do istorya siya ng Santa Claus na sinubukang pigilan ng witch, sinubukang pigilan ng kasamaan para hindi matupad ang layunin nung Santa Claus. Kasi every year, sa kwento na yon, every year ang Santa Claus ay pumupunta sa bahay, nagbibigay ng mga regalo at nagpapahayag ng kabutihan doon sa lahat ng mga tao. Sinubukan siyang pigilan ng witch, no? So doon ang movie. May excuse me. May line doon na nag-quote sa akin. Sinasabi doon na every opportunity is a chance to choose whether evil or good. Nakot ako doon kasi lahat daw ng opportunity, chance.
Pero it is also a choice. Sa pagpili ng mabuti o masama. Napakagandang movie. Sabi ko nga, kasi palagi kong naririnig is grab the opportunity. Palaging grab the opportunity yung palagi nating naririnig. If there is an opportunity, you grab it, no? Ang salita ng mundo. Doon sa movie, dinefine doon na yes, opportunity is a chance, but it is also a choice for good and evil. So napakagandang line ni Dwayne Johnson nung napanood ko yung movie na yun. Ang pag-uusapan kasi natin ngayon is yung contrast, kabutihan at kasamaan. So nasa sayo na lang ngayon kung ano ang gusto mong tahakin sa taong ito. Ano ang gusto mong gawin sa taong ito, no? Verse 4. Titingnan natin. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Okay? In verse 4. Now, ang kasamaan pala ay hindi siya magtatagumpay. No, kasi yung pinag-usapan natin kahapon ay paano magtagumpay. In contrast, ang kasamaan ay hindi pala magtatagumpay. Yung palagi nating naririnig yung linya na may hangganan din ang kasamaan. No, di ba? Mananaig din ang kabutihan. Tingnan natin ngayon kung mayroon bang katotohanan yung mga linya na yan. Okay? Ang masama ay hindi gayon, hindi siya nagtatagumpay, kundi parang ipang itinataboy sa hangin. Ano ba ang ipa? Yung shell yata yun ng rice, no? Yun yata yung ipa. Correct me if I'm wrong. Pagkakaalam ko, ang ipa is shell ng rice, yung palay na tinanggalan ng laman, yung mga natitira doon is ipa. Tama ba yun? So, napansin ko kasi dati, yung lula ko, yung palay nilalagay sa nigo sa amin yan eh. Sa English winnowing, I don't know kung ano sa Tagalog. Basta nigo sa amin yan. Tinataas niya, tapos binubuhos niya ng paganon, binubuhos niya, lalo na pag may kunting hangin. Yung naiiwan, yung palay na may laman. Yung lumalayo, lumilipat is yung shell, walang laman yun. Yun ang tinutukoy dito sa verse 4 na ang masama ay hindi nagtatagumpay, hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy sa hangin. Yes, nililipad lang sila. In other words, hindi mahalaga, walang halaga, no? Tinataboy lang sa hangin. Okay? In verse 5, kaya't ang masama ay hindi tumatayo sa hukuman. Ito yun yung sinasabi, na may hangganan din ang kasamaan. Hindi tumatayo sa hukuman, ibig sabihin, may hangganan siya. Kumbaga, it will not stand. Hindi siya mananatili, no? Maja-judge siya. Mahahatulan siya. So meaning, hindi siya forever. Iba kasi ang mundo kasi ngayon, like I said, is doon tayo dinadala sa mga choices na akala natin nagbibigay sa atin ng kabutihan, no? Akala natin nagbibigay sa atin ng kagandahang magandang buhay o magandang bagay. But at the end of the day, it will end up destruction. Bakit? Galing siya sa kasamaan. Lalong-lalo na ang puso natin, especially ang motibo ng puso natin. Now, naalala nyo, may sinabi si Jesus doon sa John chapter 10, verse 10. Ito, ang sabi niya, the thief comes. Basahin nga natin para sigurado tayo. Ayaw kong
ma-mislead tayo dito. This is very important. Alright. Now, excuse me. May sinabi sa John 10:10 eh. John 10 chapter 10. May sinasabi siya doon. Ito ang sabi niya. Ang magnanakaw daw ay, gusto ko lang masiguro. Alam naman natin yung verse na yan, pero gusto kong masiguro siya na ito talaga yung pagkasabi niya. Ang sabi dito, the thief comes only in order to steal, to kill, and destroy. Take note, tatlo yun ha. Ang magnanakaw daw, si Satanas daw ay pumarito upang magnakaw, pumatay, at mag-destroy. Sabi ni Jesus, I have come in order that you might have life. Life in all its fullness. Balikan natin yung verse na yan mamaya. Balik muna tayo doon sa pinag-usapan natin. Bakit ko na-quote yun? It's because yun nga ang ginagawa ng kaaway ng demonyo sa buhay natin. Pilit niya tayong dinadala doon sa kasinungalingan na okay ang bagay na yan, makakabuti sa iyo yan, especially sa mga material na bagay. No? Pilit niya tayong sinisilaw sa mga bagay na yon. The devil offers us the world, the opportunity in the world. The world has a lot of opportunity. Yes. Kaya nga nagamit kong example when I was preaching in the church. Sinabi ko doon na sa oras na ito, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kung merong sisigaw sa labas dyan, na nandun si congressman sa auditorium namimigay ng tagsa 10,000, tapos walking distance lang sa church natin, walang pinipiling pangalan, bibigyan lahat ng pupunta doon. Tinanong ko ang congregation, ilan lang kaya ang matira dito para makinig ng salita ng Diyos? Well, sa hirap ng buhay ngayon, bilang pastor, maintindihan mo siguro kung lalabas sila para pumila doon, no? But that's opportunity. Yun yung sinasabi doon sa quote ng movie, na opportunity is a chance. But it is also a choice to choose whether good or evil. Chance ang opportunity. Pero choice din kung paano mo piliin. Sa mabuti ba o sa kasamaan. Now take note, in verse 5, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman. Ibig sabihin, hindi siya nananatili, hindi siya nagtatagal, pahuhusgahan siya. Ni sa kapulungan ng matuwid ang mga makasalanan. Ito kasi yun eh. Ito kasi yung verse 10 ng chapter 10 ng John eh. For the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Yun lang ang purpose nun. Okay? Sisilawin ka sa material na bagay para nakawin ang panahon mo, ang oras mo, para magkaroon ka ng panahon ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Papatayin, pagkatapos niyang nakawin yun, yung oras mo sa pagsamba, pananalangin sa Panginoon, papatayin niya ngayon, unti-unti, ang iyong spiritual life, no? Paano ba papatayin unti-unti? Yung desire mo is madudominahan na ng soul, ng kaluluwa, hindi na ng espiritu. Magdi-desire ka na ngayon ng mga material na bagay, magdi-desire ka na ngayon ng mga bagay na pamalit mo, na pinapalit ng kaaway sa iyo, sa iyong pagdilingkod sa Panginoon. Ito, tingnan natin. Nung nanakaw niya na yung oras mo sa Panginoon, unti-unti niyang papatayin ang iyong spiritual life, spiritual aspects, at
madidestroy na ngayon ang iyong relasyon at paglilingkod sa Panginoon. Yun ang kasamaan. Tingnan natin kung ano ang kabutihan. In verse 6, sinasabi dito, sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Gusto ko itong basahin sa English na translation. Especially sa, tingnan natin dito, ESV. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will be perished. Ito yun siya. Sino ang nakakaalam sa lakad ng mga matuwid, ng mga mabuti? Ang Diyos. In other words, kung mabuti ka, kung nasa kabutihan ka, palagi kang inaalam ng Diyos. Palaging concern sa iyo ang Diyos sa lahat ng bagay. Palaging concern sa iyo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. In other words, meron kang direktor. Sa pelikula, meron kang direktor. Taga-correct. Taga-direct sa iyo kung ano ang gagawin mo kung ikaw ay mabuti. Merong taga-linya sa iyo, may magli-lead sa iyo sa mga bagay na gagawin mo kung ikaw ay mabuti. Okay? Sarap ng buhay nun, ha? Pag pinili mong maging mabuti, pag pinili mong makipagrelasyon sa Diyos sa buhay mo, siya pala ang nakakaalam ng iyong mga daanan. Oh, di ba, Ops? Luis, mali yan. Sorry, Brother Luis. Mali yan. Ito yung gagawin mo. Bakit? Mabuti ka. May director ka. May tagaturo sa'yo. Balikan natin yung verse 4, ha? Ang masama ay parang lumilipad lang, walang nakikialam. Bahala ka dyan. Sabi pa nila, magdusa ka dyan. Walang may pakialam. Parang lumilipad ka lang sa hangin. Bakit? Masama ka. Walang tumitingin sa'yo. Bakit nga? Bakit? Yun nga ang purpose ng kaaway. No? Nakawan ka, patayin ka, at i-destroy ka. Sirain ka. Kaya wala siyang pakialam. Para kang lilipad ka lang. No? Kung pipiliin mong pagiging masama. Pero kung ikaw ay mabuti, sinusunod mo ang Diyos, may panahon ka sa Diyos para manalangin, nakikipagrelasyon ka sa Diyos, meron kang direktor. Yun yung kaibahan. Kapag masama ka, walang may pake sa'yo. Go. Bahala. Gawin mo anong gusto mong gawin. At the end of the day, madidestroy ka lang din naman eh. At the end of the day, hahatulan ka lang din naman eh. At the end of the day, paparusahan ka lang din naman eh. Kaya walang may pake sa'yo. Kahit ang demonyo na nagtitempt sa'yo, kahit ang kaaway na nagdadala sa'yo sa kalagayan na yan, wala siyang pake. Nandadamay lang yan. Nandadamay lang siya kasi alam niya na isang araw, susunugin siya dun sa impyerno. Kaya gusto niya may kasama. Dinadamay lang niya ang tao. Kaya wala siyang pake dun. Parang ang ipa eh. Parang ipa, lumilipad lang sa hangin. But take note, ang mabuti, ito ang very contrast, very opposite. Ang mabuti ay merong nagmumonitor. Merong nagdadirect, no? Merong nagkukumpas. Pag lumihis ng konti, dahil mabuti ka, tagasunod ka, sumusunod ka sa Diyos, may correction, may magkukorek agad. Rowel, mali yan ginagawa mo. Ito yung gagawin mo ngayon. And that's the work of the Holy Spirit. That's how God works in our lives. Kapag mabuti ka, may direksyon palagi. Meron at merong maglilinya at magkukurik sa'yo.
Yun ang kagandahan doon. Okay? In verse 6, for the Lord knows the ways of the righteous. Alam niya ang gagawin mo, ang dadanasin mo, ang kahantungan mo, ang pagdaanan mo. Alam niya lahat yun. Bakit? Mabuti ka eh. Pinili mong maging mabuti. Iga-guide ka niya. Iga-guide ka ng Diyos sa buhay mo. Balikan natin ang John chapter 10 verse 10. Yung karugtong nun. Sabi ni Jesus, for the thief comes to steal, to kill, and to destroy. But I have come, sabi ni Jesus. Basahin ko nga ulit. Ito yun eh. Ito yung katumbas nung verse 6 ng Psalms chapter 1. For the Lord knows the ways of the righteous. Ito yun eh. The thief comes in order to steal, to kill, and destroy. I have come in order that you might have life in its fullness. Wow. Look at that. So kung mabuti ka, ginaguide ka ng Diyos sa lahat ng iyong gagawin. Araw-araw sa iyong buhay. Bakit? Ikaw ay inihanda ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Buhay na punong-puno ng kagalakan. Buhay na punong-puno ng pag-asa dahil kay Kristo. Dahil nandyan si Kristo sa buhay mo. Dahil pinili mong maging mabuti sa paglilingkod sa Kanya. At pinili mong maging mabuti sa pamumuhay sa mundo. Now, this is just January of 2025. Anong pipiliin mo? Mamuhay sa kasamaan o mamuhay sa kabutihan? Nasa sayo yan. No? Nasa atin. Nga, ulitin ko yung linya ni Dwayne Johnson. Opportunity is a chance, but it is a choice to do good or evil. So sa umagang ito, nasa atin ang pagpili. Nasa iyo ang paghakbang kung ano bang direksyon ang gagawin mo, ang lalakarin mo, ang susundin mo this 2025 sa buhay mo. So manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon kung saan binigay mo sa amin na mag-aral ulit ng iyong salita. Bagong araw na pinagkaloob mo upang pagpalain ang bawat isa. I-guide ang bawat isa sa mga bagay na aming tatahakin tungo sa kabutihan. Maraming salamat at tinuro mo sa amin ang mahahalagang bagay sa aming paglilingkod at pagpapatuloy sa pagpananampalataya sa iyo. Sa umagang ito, Lord, dalangin ko ang iyong mga anak na makapanood nito, Lord God, na makapakinig nito, Lord God. Bigyan mo sila ng kaalaman. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kaligayahan at kasiyahan sa paglilingkod sa iyo. Baguhin mo ang bawat isipan na kung saan nailigaw ng kaaway para mapalayo sa paglilingkod sa iyo, Lord God. Ibalik mo ang aking mga kapatid. Ibalik mo kami, Lord God, sa mainit na paglilingkod at pagbibigay ng aming buhay para sa iyong kapurihan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, ibigay mo muli sa amin ang unang pag-ibig ng paglilingkod na aming naranasan noong tinanggap ka namin, Panginoong Hesus, bilang Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat sa iyong provision sa araw-araw, sa iyong pag-iingat sa araw-araw. Kung meron mang nangangailangan ng kagalingan, ikaw ang Diyos ng kagalingan. Pagalingin mo sila, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Hesus.
Kung merong nangangailangan ng kaligayahan, kasiyahan sa paglilingkod, i-restore mo sa kanila, Panginoon, ang paglilingkod ng masaya. Kung meron mang nangangailangan ng provision, financial, material, katagpuin mo ang kanilang pangangailangan, O Diyos. Huwag mong pababayaan at huwag mong pagkukulangin ang iyong mga anak. Dahil sa iyo lamang kami nagtitiwala. Dahil sa iyo lamang kami, Panginoon, umaasa. Ingatan mo maging ang aming pamilya, maging ang aming buhay, maging ang aming mga mahal sa buhay, habang patuloy kami na naglilingkod sa iyo. Habang patuloy kami, Panginoon, na nagpupuri sa iyo at sumasamba sa iyo. Pinupuri ka, sinasamba ka sa iyong pangalan lamang, Panginoong Hesus. Amen at amen. God bless you guys. No, see you tomorrow. Tomorrow is Psalms chapter 2. Tingnan natin ulit kung anong revelasyon, kung paano tayo kakausapin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. No, have a nice day and ingat kayong lahat. God bless you.